Bawat isa na Miss Kuli ang mag-video. So, ayun. Shout out sa SFC sa aking magandang damit. Here again, here we are. Ito po ang aking constant and significant date ng buhay ko. Say hi to the vlog naman, Pastor JP. Hello. Ano gusto mong i-share today? Meron ba? Yung namang may masustansya naman. Kumusta ka naman sa nakalipas na linggo na dumaan sa buhay mo? A lot of things I've done and it's a mix. Mekus. What do you mean mix? Share mo naman yan, Pastor. Baka may makarelate sa atin na nanonood. Na, uy, nararanasan din pala ng isang pastor yan. Ay, talaga? So, ayun. Ano naman ang nais mong i-share sa ating televiewers na nasa 50 million with 13 subs itong akin. Ay, gusto ko dagdagan nyo naman. Yun, ano na yung mahal ko? Ayun, asa na tayo? Ano yung nagdaan na mga araw, sa mga nakalipas na araw, ano yung mga naranasan mo na makakarelate ang ating mga ka-chosen viewers? One thing I learned during the past few weeks is that despite ng napakaraming dapat gawin, daming responsibilities and trabaho na kailangan tapusin, we need to balance everything. Amen. When you say balance, ano yung Balance, magpabayaan ang ministry. Amen. At the same time, magpabayaan yung time sa family. Amen. I agree with that. Of course, yung dedication sa trabaho ay ibigay na. That's, I think, That's balance. To balance it out. Amen. So you mean you are still on a learning process and nung naunawaan mo na mahalaga yung balancing pag-handle ng ating mga oras ay ang ganda ng epekto sa'yo. Yes. Amen. So, nagiging mas productive. So, hindi lang sa isang area ng buhay, kundi lahat ay nabibigyan ng pansin, nabibigyan ng tuon, and kaya mas nagiging productive. Ayan, para maunawaan ng mga viewers natin, ang Pastor JP po is a working pastor. Sabi nga, di ba, Christian siya bago siya naging nagtatrabaho sa mundo, tama din. So, ang work po niya is architect. Ayan, and they are building a house right now sa Calatagan. So, talagang ang travel ng ating pastor ay hindi madali kasi to and from dito sa Montalban. Tas marami rin po siyang mga sideline na drawing. Right now, as secretary niya, pupunta kami sa client niya for a meeting. Alam niyo po, nakaka-bless kanina kasi sabi ng pastor, although lagi na namin tong ginagawa is to pray bago kami umalis o umandarang sasakyan papunta sa aming pupuntahan, ay alam mo yun, pastor, na ang laki ng nagagawa ng prayer, no? Yung kayang yakapin yung puso mo ng kapayapaan. Kaya sa mga ka-chosen viewers na nandiyan dyan, I'd like to encourage everyone bago po kayo umalis sa inyong tahanan is that kumunay ka sa Lord. Don't allow yourself na pumunta sa labanan na hindi mo siya kasama. Kasi sabi nga ni Moses, kung hindi mo rin lamang kami sasamahan, Yahweh, hindi na po kami aalis. Tama, Dad? Anong ibig sabihin nun, Pastor? Yung ganong katinding declaration ng servant ng Lord na si Moses. That's in Exodus. Marami kasing pwedeng kaharapin. Example, hindi tayo exempted sa mga situation, problems, challenges. Amen. Ngayon, kung hindi kasi natin kasama si Lord, yung katagumpayan sa lahat ng ating ginagawa. Mapapagod ka, mabu-burnout ka, discourage ka, lahat na ng maaari pwedeng maranasan. Pwede mong maranasan. Pero iba pa rin yung kapag kasama mo si Lord. Amen. Kasi ganun pa rin naman, Pastor, ang mararamdaman mo. Yes. Mapapagod ka rin. Pero pag kasama mo si Lord, hindi na yun nakapokus ka sa pagod eh. Nakapokus ka sa mga positivity, kahit na blessings. napapagod ka, ay
masaya ka pa rin sa ginagawa Amen. mo. That's something, no? And you are so peaceful na alam mong ito yung kalooban ng Lord na sa bawat sitwasyon na kinakaharap mo, hindi po magbabago ang battle, pero magbabago yung way mo ng perception pagkasama mo ang Lord. That is something na, Lord, samahan mo ako sa araw na ito. Kaya po kaming mag-asawa, gusto naming i-encourage ang mga nanonood yung kahalagahan na i-declare natin lagi na, please God be with me. And yun naman ang kalooban ng Lord. Amen, Pastor? Sa prayer na God be with me is that the Lord, Allow the Lord Amen. to be with you in Amen. every circumstances of your life. Amen. At saka, gaano man katindi ang struggle, lagi nating tatandaan, hindi ka nag-iisa. Amen. Lahat ng mga lingkod ng Diyos ay dumaraan sa matinding pagsubok. Lahat ng mga may pananampalataya sa Kanya. Pero sabi nga, doon tayo napupurify sa pagsubok na yun. Doon tayo natitest. Doon lumalalim pala yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya kung minsan, we begin to question the Lord sa simula ng battle. But kapag kasama mo ang Lord, you will begin to say, Lord, thank you. I know, Lord God, you will lead me the way. Amen, Pastor? Yeah. At malaking bagay po yung bawat isa sa atin, meron tayong yung pinapangalagaan natin yung ating spiritual na kung saan we communion with the Holy Spirit na lagi nating ninanais na makasama ang Lord. Let's go back sa ating pastor. So Pastor, ano ang inyong naramdaman sa pag-travel ninyo ng ganun kalayo? You're traveling from 3 a.m., tama po ba? Yes. Ayun. At ako'y nag-overtime pa sa work ng hanggang 10:30. Wow. So, pagod. Pero, andun yung kagalakan. Why? Because, makikita ko yung wife ko. Family. Kinilig ako doon. Yung? Yes. Kaya, sabihin ay, kahit napagod, kahit malayo, para bang ang hirap, still, may joy pa rin. May joy kang mararanasan, mas excited ka pa. Para bang yung napakalayong travel ay nagiging maikli. It's because yung excitement mo na feeling ang pamilya, May nagiging. pag-minister, of course. Alam niyo, gusto kong i-share yung very personal naming conversation. Sabi ko, Dad, hindi ko na kaya, 1 week lang yung kaya ko na ma-miss ka. Hindi ko na talaga kayang sumobra pa dito. Uwi ka na. So, sa mga ka-chosen natin na may married na, or nandiyan ka ngayon sa sitwasyon na kung saan hindi mo kasama ang partner mo, or kung kasama mo man ang partner mo, lagi nating tatandaan na anong tatandaan, lagi nating pahalagahan yung moment na magka-banding tayo, no Pastor? Amen. May mga pagkakataon talaga nakakiskisan mo yung partner mo, but at the end of the day, siya pa rin yung ibinigay sa'yo ng Lord na blessing. So sa mga mag-asawa dyan, Pastor, anong mga advice ninyo? Ay, tuloy lang. Paano tuloy lang? Saan? Ituloy lang ang pagmamahalan. Tama naman kasi baka naman anong tuluyan, Pastor? Mahirap pala pag magkaaway. Oo, tuloy lang. Di ba? Paano kung may pinagdaraanan na pala to? Pala specific. Be specific. Saan po magpatuloy? Pagpatuloy ang magandang sinimulan. Amen. At higit sa lahat ay huwag nating kalilimutan na yung ating mga kapartner, yung mga mahal natin sa buhay ay nandiyan at sila ang ating mga katuwang at kapartner. Amen, katuwang, kapartner. Ano ba? English, Tagalog din. Kasi may mga viewers tayo from Netherlands. Ayan. We need to speak Oo, English. yeah, English also and Tagalog. Well, of course. Oo, may Bisaya pa nga na mga So, magbana din ha. Kasi ano man ang hindi pagkakaintindihan, I think ang kailangan lang ay merong isang magbibigay dahil mag-giveaway ba at magpipiling umunawa, magmahal. Sabi nga, hindi mahalaga kung sino ang tama, hindi mahalaga kung sino ang nasa authority. Ang mahalaga ay dapat nagiging buo. Sa lahat ng ating ginagawa, nagkikreate ito ng nagbibuild ng relationship, ng love and respect to each other. Amen. When Pastor said hindi mahalaga yung nasa authority, it means may mga pagkakataon kasi na as husband, ako dapat masunod kasi ako yung may authority over you. Minsan na nakakalimot na ang husband, na nakakasakit din po sila ng damdamin ng asawa nila na pusong mamon. Di ba sabi dun sa Bible, Daddy? Kayo namang mga lalaki,
mahalin ninyo ang inyong asawa kasi mahihina sila. Ibig sabihin, ang ating delicate ang ating heart. Kaya nung sinabi ng pastor kung sino man ang nasa authority, sinasabi ni pastor yun based on experience niya na kahit siya sa tahanan, siya ay umaabot kahit na bilang lalaki, di ba, dapat masculine, macho, hindi dapat sumusuko. Pero yun nga, at tayo namang wife, wag rin natin kunin yung authority na bilang wife ay lagi na lang din tayong, ako dapat masunod kasi, di ba, ako ang babae, ako dapat ang pabebe sa buhay na ito. Ako dapat ang sinusuyo. Hindi rin ganun ang gustong sabihin ng pastor natin. Ibig sabihin, tayong mga wife, we are here to protect our husband. Malaking bagay po ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig to build them or to break them. And sa battle natin, pagkasama natin ng Lord, laging ang sasabihin ng bibig natin is makaka-edify, makaka-build ng ating mga kapartner, ng ating mga anak. Kaya pag wala po ang Lord sa buhay natin sa buong mag-araw na hindi natin siya kasama, napaka-laki po ng porsyento na ang ating puso ay hindi guarded yan. Tama, mahal ko. At dahil hindi na guarded ang puso mo, you are always emotional in dealing with every problem, every challenges na harapin mo. Parang hindi mo kayang makontain yung anong lumalabas sa puso mo. Kasi sabi nga, anong laman ng puso mo siyang lalabas sa bibig mo. Kaya kung napapansin natin, if it's not edifying, balik uli sa Lord. Tama, Dad? At dapat natututo tayo. Kaya yung kahalagahan ng submission, unang-una sa Lord yan, mag-asawa. Di ba, Dad? May mga times na hindi nyo na kaya magpasubmit sa bawat isa. Yung maunawaan nyo na kayong dalawa nagpapasubmit sa Lord, ang laking bagay. Kasi sa aming mag-asawa, pag may mga times na I am honest with my husband na, Dad, hindi ko na kayang magpasubmit sa'yo. Yung husband ko dumating sa punto na, Mami, hindi na rin kita kayang unawain. Pareho kami nagdesisyon, halika mag-pray tayo, magpasubmit tayo sa word. Di ba, Dad? And yung maunawaan nyo na maging clear sa inyong mind na, pagpatay ng kandila niya, patay na yung kandila ko. Yung isang kandila na nananatiling maliwanag at hindi kailanman mawawala ng ilaw ay ang Lord. Ay, ang laking bagay po niyan, ka-chosen. Tama, Pastor? Amen. Kaya ikaw na nanonood dyan, laging may pag-asa sa marriage life ninyo when you submit to the Word of God. So sa mga naririto na patuloy na nagkakaroon po ng realization, actually hindi nagkataon na mapakinggan mo tong video na to. At kung umaabot ka sa punto na to na nanonood ka pa rin, kahit na ang itsura po ng pagkaka-video na to ay Pastor, sandali lang, segue lang, Pastor, baka naman gamitin na natin yung camera mo kasi nakakangalay man din, wala akong camera. Alam niyo po ba nagbibideo ko, hawak ko yung cellphone ko, nanginginig na po ang kamay ko dahil hindi po ako expertise sa ganito. Pero yung mahalaga sa akin, yung salita ng Diyos is maging malinaw sa bawat isa. Alam niyo po ba na habang ginagawa natin magbahagi ng salita ng Diyos para sa iba, darating din ang punto ng buhay natin, yung binabahagian natin sa panahon na tayong mahina, sila rin ang gagamitin ng Lord. Kaya habang tayo ay malakas pa, continuously ibigay natin sa Lord ang buhay natin dahil walang nagbigay ng buhay niya sa Lord ang nalugi, kundi nag-gain pa. Tama, Pastor? Yes. Sa marriage ninyo, pag binigay ninyo yan sa Lord, mag-gain lagi yan. Kapag tumayo kayong mag-asawa na ayon sa kalooban ng Lord, laging makikita nyo yung blessing ng Lord nag-uumapaw at yung marriage ninyo gagamitin niya ng Lord para gawing ilaw naman para sa iba. So sa panahon din na tayo ay pinagpapala ng Lord, maging pagpapala tayo sa iba kasi hindi naman lahat ng mga couple ay laging smooth ang marriage. Tama, Pastor? Ang mahalaga po dito yung natututunan nating aral. Kasi habang tumatagal po ang alak, di ba? The water turns into wine. First, ano yun ni Jesus Christ? First miracle ng Lord sa Cana. Tama po, Pastor? Ginawa ng Lord na wine ang tubig. Is that pinapaalala ng Lord yung marriage natin parang tubig walang lasa kapag hindi hinawakan ng Lord. Pag hinawakan na yan ng Panginoon, yung tubig na yan magiging wine. It means ang wine po habang tumatagal while it is aged,
ay siya'y sumasarap. Ang wine po, mas nagmamahal ang presyo kapag tumatagal. So kung ang wine na yan, titikman mo is 100 years old, aba, iba na po ang presyuhan yan. So ano pinapaalala sa atin ng Lord? Pag hinawakan ng Lord yung ating marriage, yan ay magiging valuable. Yan. Ibig sabihin, magiging mahalaga na ang value niyan. At higit sa lahat, bukod sa yung marriage mo ay binigyang halaga na ng Lord kasi hinawakan niya na yan, is that lahat ng makakatikim, makakakita, is mapagpapala. Kasi pag, alam mo yun, mapagmamalaki mo. Kasi pag tumikim ka ng wine na mamahalin, alam mo ba, nakatikim ako ng wine na 100 years old. Talaga, so sa marriage natin, nilalapat yan, na magiging proud yung mga nasa paligid yun na nakatingin sa marriage yun na, uy, alam mo yung mag-asawang yan, nakakabless. Sa anumang pagsubok, hindi sila nag-iiwanan. Sa anumang pagsubok, alam mo yung paghawak ng lalaki, kung paano niya iniingatan ng kanyang asawa. Nakakabless, ano po, yung babae, paano siya mag-alaga sa kanyang asawa. Nakakabless, ano po. So, di ba, Pastor, yun yung rema sa akin ngayon ng bakit yun yung unang miracle ng Lord sa marriage. Yung gawin niyang wine yung tubig. Kasi gusto ng Lord ipakita sa bawat isa sa atin na ang isang marriage na hindi nagpapahawak sa Lord at hindi hinahawakan ng Lord, there is no miracle. Tama dun, Dad. And nakaka-bless po dahil ang Lord, ang ating Diyos ay makapamilya yan. O, diba? Pwede naman si Jesus Christ na lang lumitaw sa mundong ito. Wala nang Mama Mary at Papa Joseph. Pero God allowed na hindi mahiwalayan ni Joseph si Mary at maging buo ang pamilya ni Jesus Christ through Virgin Mary na ginamit ng Lord and to the power of the Holy Spirit. Kaya po, pinapaalala sa atin ng Lord, let's value our family. So sa araw na ito, ka-chosen, naganap po ang mensahe ng Lord na kung saan ang bawat isa na nanonood, lagi mong pahalagahan ang pamilya mo kasi yan ay biyaya, regalo sa iyo ng Panginoon. Pastor, paano naman kung ang pamilya na meron ka ay pamilyang sira at talagang hirap lahat na ibinigay ko, pero bakit ganun pa din? Ako pa rin yung pakiramdam ko, walang nangyari. May mga situation kasi na sometimes ay bunga ng ating mga desisyon sa buhay. Kaya tayo nagsasuffer. Sabi nga, kagandahan sa kapag pinahawak natin yan sa Panginoon, may pag-asa. Amen. Ano yung pag-asa na yun? Una, magsisimula sa ating sarili. Amen. From us na makita yung pagbabago at may positibong pagtanaw sa bawat pangit na sitwasyon ng buhay, Amen. ay magiging may power ito para yung mga taong nakapaligid sa atin ay maging sane, maging ma-impartan natin ng mga positive na pagtanaw, and of course magtitiwala sa Panginoon. Kaya may pag-asa na maayos sa bawat sinasatahan. Amen. Amen. Basta yung faith natin sa Lord, kapatid. Yan yung access natin yung may pananampalataya upang malugod ang Lord. Yung pananampalataya na meron ka, dyan magsisimula yung matibay na sandigan mo na ang Lord kumikilos, hindi ko man nakikita. Amen, Dad? And yun yung kalooban ng Lord yung pananampalataya natin sa Kanya ay palagi nating yakapin na may ginagawa ang Diyos. So sa lahat ng nanonood, marami pong salamat and God bless po, at sa muli na tayo ay magka-banding. Ano pong masasabi mo, Pastor? See you. Yan, see you. To the next vlog. May nagpapa-shoutout Please po. like and Opo. subscribe. Sa mga nasa ibang bansa po, Pastor, ano pong ano ninyo? Sa mga nasa ibang bansa, GCash number baka naman po. Naman po. Kasi po, ayan, gamitin ko na ang pagkakataon na to. Meron po kasi kaming family camp. Alam niyo po ba, the Holy Week namin ginagawa ito. At ang struggle namin, please pray for us. Struggle po namin yung kung saan kukuha ng sasakyan, bukod sa ang hirap magpabook, ay napakamahal po talaga ngayon dahil lahat po in demand po yung mga sasakyan ngayon sa pagbabiyahe. But naniniwala ako, kagaya kanina, if God is with us, lahat ang Lord siya nang bahala. Pero kailangan po namin ang tulong ninyo na ipanalangin kami. At sa nakukonvict naman ang puso dyan, na tulungan kami. Alam niyo po, nakaka-bless dahil ang mga kapatiran sa Katmon, isang biyaya po. They are so great
thankful sa lahat po ng aabot sa pangangailangan nila. Kasi habang umaabot po kayo, may mga tao na nagpapasalamat sa Diyos at nagagamit po ang buhay ninyo para tumingin sila sa langit at sabihing, Lord, salamat po sa buhay ng taong ito. So yun lamang po, we are sharing the burden sa mga nanonood. At Yun po, sa mga nasa ibang bansa, kung kayo po'y nalulungkot at may pinagdadaanan, andito po kami para ipanalangin po kayo. Amen. Huwag nyo kakalimutan, hindi kayo nag-iisa dahil mayroong Lord na nakakakita ng inyong sitwasyon. Amen. Parang umano yan, rumirema sa akin yung message na yan. Lord, salamat kasi nakita ng Lord ang situation natin. Yung struggle na yan magiging testimony namin na Lord, salamat Panginoon. At gamitin ng Lord na pagpapala ang buhay ng bawat isa. So sa lahat na nandiyan, lagi kong sinasabi po, i-end natin to sa prayer. Sige po, ayan, meron pong meron pong tumatawag kay Pastor JP. Ayan, nawala na po. So, let's pray. Lord, marami pong salamat, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon Ama. Itinataas namin ang dakila mong pangalan. And Lord, sa aming kalagitnaan, maging sa nanunood po right now, Panginoon, continuously, Lord God, ipaalala mo, Panginoon, na kailanman hindi mo siya pababayaan at hindi mo pagkukulangin sa anumang nararanasan niyang kakulangan, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagpupuno. Kaya naman, Lord, dalangin ko, Panginoon, Holy Spirit, ang patuloy na pag-steer up mo sa puso ng taong nanonood na ito, na Lord, ikaw ang Diyos na kailangan niya at ikaw ang Diyos na pupuno sa lahat, Panginoon, ng nararanasan niyang kakulangan. Lord, marami pong salamat. O Diyos, we declare blessing upon blessing sa lahat ng nanonood at Panginoon, sa oras na ito, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Ama, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless!